Napaisip ka na ba kung tama ang paraan ng pakikipag-usap mo sa Diyos? Maraming beses, sa gitna ng abalang araw-araw na buhay, tayo'y nananalangin ng automatiko na hindi iniisip kung tunay ba tayong nakakakonekta sa kanyang puso. Paano kung sabihin ko sa iyo na may paraang makikita sa Biblia na maaaring baguhin ang iyong buhay espiritual sa paraang hindi mo inasahan? Tuklasin natin kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa tamang paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. Maaring magulat ka na may simpleng bagay na makapangyarihan na magpapabago sa paraan ng iyong pakikipagrelasyon sa Kanya. Samahan mo ako hanggang sa dulo at alamin natin kung ang iyong panalangin ay ayon sa nais marinig ng Diyos. Ngunit bago tayo magsimula, nais ko munang hilingin ang isang bagay. Ikaw na nanonood, nagtitiwala ka ba sa Diyos? Kung oo, magkomento sa ibaba. Nagtitiwala ako sa iyo, Diyos. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, inaanyayahan kita na mag-subscribe. Sa ganitong paraan, makakatanggap ka ng mga notifikasyon tuwing may bago kaming video. Isa, ang kahalagahan ng tamang paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay isa sa pinakamalalim at pinakamahalagang gawain sa pananampalatayang Kristiyano, ngunit hindi natin palaging nauunawaan ang lalim ng gawaing ito. Hindi ito basta pagbibigkas ng mga salita o pagpapahayag ng mga personal na kahilingan. Higit sa lahat, ito ay isang gawa ng relasyon at paggalang. Ipinapakita ng Biblia na may tamang paraan ng pakikipag-usap sa lumikha at ang pag-unawang ito ay maaaring ganap na magpabago sa ating relasyon sa Kanya. Mula sa simula ng kasulatan, makikita natin na nais ng Diyos ang tunay at makabagbag damdaming komunikasyon batay sa pananampalataya, paggalang at pagsunod. Hindi ito simpleng ritual, kundi isang koneksyon na nagpapahayag ng pusong naghahanap na maayon sa kanyang kalooban. Isa sa mga unang dapat maunawaan ay ang pakikipag-usap sa Diyos ay isang pribilehiyo, ngunit nangangailangan din ng pag-iingat at pangunawa. Ang Diyos ay banal at mahalaga ang paraan ng ating paglapit sa Kanya. Sa aklat ng Mateo, binalaan ni Jesus ang mga nananalangin ng pakitang tao upang ipakita ang kanilang kabanalan sa iba. Sinabi niya, "At kapag ikaw ay nananalangin, huwag kang maging tulad ng mga mapagkunwari. Sila'y mahilig manalangin ng nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto ng lansangan upang makita ng mga tao. Tinitiyak ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala." Mateo 6:5. Itinuturo ng talatang ito na ang layunin sa likod ng ating panalangin ay kasing halaga ng mga salitang ating binibigkas. Hindi pinapahalagahan ng Diyos ang magagandang talumpati, kundi ang katapatan ng puso. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na tinatawag tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya kahit sa mga pinakamahirap na sandali. Kaya nilikha ko ang e-book na Pagtagumpayan ang Pag-aalala. Isang 21 araw na pag-aaral sa Biblia. Isang makabagong gabay na magdadala sa iyo sa isang araw-araw na paglalakbay na may mga pagninilay, panalangin at praktikal na hakbang upang patatagin ang iyong pananampalataya at mamuhay ng may kapayapaan. Ang link ay nakapirmi sa unang komento. Huwag palampasin ang pagkakataong maranasan ng kapayapaan ng Diyos at baguhin ang iyong espiritual na paglalakbay. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay isang pagpapahayag din ng ating pagdepende sa Kanya. Sa Lumang Tipan, may makapangyarihang mga halimbawa ng mga taong buong puso't pagpapakumbaba na lumapit sa Diyos. Si Moises, halimbawa, ay nanalangin para sa bayan ng Israel sa bundok ng Sinai nang ang Diyos ay galit sa kanilang mga kasalanan. Siya ay taimtim na nanalangin at nakiusap sa Diyos, hinihingi ang kanyang awa. Exodo 32:11-14. Ipinapakita ng tagpong ito na pinahahalagahan ng Diyos ang taus-pusong panalangin
at ang komunikasyong batay sa kanyang makatarungan at mahabaging kalikasan. Isa pang halimbawa ay si Ana, na sa matinding dalamhati ay nanalangin na magkaroon ng anak. Hindi siya gumamit ng mga ensayado o minemorisang panalangin, bagkus ang kanyang mga salita ay nagmula sa sakit at pananampalataya. Dahil dito, dininig ng Diyos ang kanyang panalangin at pinagkalooban siya ng isang anak, si Samuel, na naging isa sa pinakadakilang propeta ng Israel, 1 Samuel 10:20. Ang paraan ng ating paglapit sa Diyos ay nagpapakita rin kung gaano natin nauunawaan ang kanyang kalikasan. Sa panahon ng kanyang buhay sa lupa, si Jesus ang nagbigay ng pinakamagandang halimbawa ng pakikipag-usap sa Diyos. Madalas siyang pumupunta sa mga tahimik na lugar upang manalangin ng mag-isa at may paggalang. Ngunit kahit sa kanyang pagiging malapit sa Ama, hindi niya kinalimutan ang paggalang at pagsunod. Nang itinuro ni Jesus sa mga disipulo kung paano manalangin, nagsimula siya sa mga salitang, "Amang namin na nasa langit, santifikado ang iyong pangalan." Mateo 6:9. Ipinakita niya ang kabanalan ng Diyos bago ang anuman na nagpapakita na ang panalangin ay nagsisimula sa pagpaparangal sa kung sino ang Diyos. Ang simulaing ito ay nagtuturo sa atin na ang pakikipag-usap sa Diyos ay isang gawa na nangangailangan ng paghahanda mula sa ating kalooban. Hindi ito tungkol sa pagsunod sa mga handang formula o basta na lang paulit-ulit na pagsasabi ng mga salita ng hindi iniisip. Nais ng Diyos ang pagiging tapat. Sa Jeremias 3:33, nagbigay siya ng pangako na tumutunog pa rin hanggang ngayon. "Tumawag ka sa akin at akin kang sasagutin at ipapaalam ko sa iyo ang malalaking bagay at mga lihim na hindi mo alam." Pinapaalala nito sa atin na ang Diyos ay handang makinig, ngunit inaasahan niyang lumapit tayo sa Kanya ng may malinis na puso at kahandaan na matuto mula sa Kanya. Kaya't kapag nakikipag-usap tayo sa Diyos, mahalaga na magpakumbaba tayo, na kinikilala natin na tayo ay nasa harap ng lumikha ng buong sansinukob. Ang pagkilala na ito ay hindi dapat magdulot ng takot, kundi ng paggalang. Ang Diyos ay Ama, ngunit siya rin ay Hari. Siya ay malapit ngunit mananatili siyang banal. Ang balanse sa pagitan ng pagiging malapit at paggalang ang nagpapalakas sa komunikasyon natin sa Diyos upang maging isang bagay na nagbabago sa atin. Mga tao tulad ni Moises, Ana at David ay naranasan ito sa kanilang buhay at ang kanilang mga halimbawa ay nagsisilbing inspirasyon para sa atin ngayon. Ang tamang paraan ng pakikipag-usap sa Diyos ay nangangahulugang unang-unang kilalanin kung sino siya at maunawaan na ang ating komunikasyon sa Kanya ay dapat ginagabayan ng pananampalataya, pag-ibig at katotohanan. Ang kahalagahan ng tamang pakikipag-usap sa Diyos ay makikita sa epekto ng ganitong gawain sa ating buhay. Kapag tayo ay lumapit sa Diyos ayon sa itinuturo ng Biblia, binibigyan tayo ng pagkakataon na ang Kanyang presensya ay magbago sa atin, na ang Kanyang kalooban ay maggabay sa atin at na ang Kanyang kapayapaan ay magpalakas sa atin. Hindi lamang ito tungkol sa kung ano ang sinasabi natin, kundi kung paano natin ito sinasabi at higit sa lahat, tungkol sa kung ano ang nararamdaman natin sa ating puso. Nakikita ng Diyos ang higit pa sa mga salita. Kilala niya ang ating mga intensyon at ang pinakamalalim na hangarin, kaya't hindi natin siya maaaring linlangin ng mga walang saysay na salita. Nais niya ng komunikasyong tapat, buhay at nakaayon sa Kanyang salita. Dalawa, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa komunikasyon sa Diyos? Ang Biblia mula sa mga unang pahina nito ay ipinapakita ang isang Diyos na nais makipag-usap sa tao. Nilikha niya tayo na may kakayahang magtatag ng isang malapit na relasyon sa Kanya at ang komunikasyon, ang pangunahing pundasyon ng koneksyong iyon.
Ang pakikipag-usap sa Diyos ay hindi lamang isang relihiyosong gawain, kundi isang pagkakataon upang magkaisa sa kanyang kalooban, makatagpo ng aliw sa kanyang presensya at maranasan ang kanyang patnubay sa ating buhay. Gayunpaman, madalas tinatanong ng mga tao, tama ba ang paraan ng pakikipag-usap ko sa Diyos? Upang masagot ang tanong na ito, kailangan nating balikan ang mga kasulatan at unawain kung ano ang sinasabi ng mga ito tungkol sa banal na komunikasyong ito. Ipinapakita sa atin ng Biblia na hindi lamang nais ng Diyos na pakinggan ang ating mga salita, kundi nais din niyang lumapit tayo sa Kanya ng may tapat na puso. Ang awit 31:15 ay nagpapaalala sa atin, ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kanyang mga tainga ay nakatuon sa kanilang daing. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi malayo o walang malasakit. Siya ay nakatutok, naghihintay na lumapit tayo sa Kanya ng may katapatan at pagpapakumbaba. Kapag lumapit tayo sa Kanya sa ganitong paraan, binubuksan natin ang pinto para sa isang tunay at nagbabagong pag-uusap. Ang komunikasyon sa Diyos, ayon sa Biblia, ay nagsisimula sa panalangin, ngunit lumalampas pa rito. Ang panalangin ay hindi lamang paulit-ulit na mga salitang na-memorize o pagsunod sa mga ritual. Ito ay isang tapat na pagpapahayag ng ating pananampalataya at pagdepende. Sa buhay ni Jesus dito sa lupa, binigyan niya tayo ng perpektong halimbawa ng kung paano makipag-usap sa Ama. Sa Mateo 6:6 itinuro niya, ngunit ikaw, kapag nanalangin ka, pumasok ka sa iyong silid, isara mo ang pinto at manalangin sa iyong Ama na nasa lihim. At ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantimpalaan ka. Dito, ipinakita ni Jesus na ang panalangin ay isang sandali ng pagiging malapit kung saan wala ng lugar ang mababaw na salita. Isang banal na espasyo kung saan maaari nating buksan ang ating puso sa Diyos. Isang mahalagang aspeto ng komunikasyon sa Diyos ay ang saloobin ng ating puso. Binibigyang diin ng Biblia na hindi pinahahalagahan ng Diyos ang magagandang salita o mga mahusay na talumpati, kundi ang isang pusong mapagpakumbaba at tapat. Ang Isaiah 57:1 ay nagsasabi, sapagkat ganito ang sabi ng mataas at kataas-taasan na nabubuhay magpakailanman, ang kanyang pangalan ay banal. Ako ay tumatahan sa isang mataas at banal na dako, ngunit pati na rin sa kasama ng mapagpakumbaba at may pusong nagsisisi, upang magbigay ng bagong lakas sa espiritu ng mapagpakumbaba at bagong sigla sa puso ng nagsisisi. Ipinapakita ng talatang ito na upang makipag-usap sa Diyos ng tama, kinakailangan nating iwanan ang kayabangan at lumapit sa Kanya ng may pagpapakumbaba. Bukod dito, itinuturo sa atin ng Biblia na ang pananampalataya ay isang hindi maiiwasang elemento sa komunikasyon sa Diyos. Sa Hebreo 11:2-6, sinasabi, walang pananampalataya ay hindi maaaring magustuhan ng Diyos, sapagkat ang lumalapit sa Kanya ay kailangang maniwala na Siya ay naroroon at Siya ay gumaganti sa mga naghahanap sa Kanya. Kapag nakikipag-usap tayo sa Diyos, kailangan nating maniwala na Siya ay naroroon, nakikinig sa atin at may kakayahang kumilos sa ating buhay. Ang duda ay parang ingay na nakakasagabal sa koneksyon na iyon. Ang pananampalataya, sa kabilang banda, ay ang kanal na direktang nag-uugnay sa atin sa puso ng Diyos. Isa pang mahalagang aspeto ay ang pagiging tapat. Hinikayat tayo ng Biblia na maging ganap na bukas sa Diyos nang walang takot o kahihiyan. Kilala na niya ang lahat tungkol sa atin, ngunit nais niyang maging tapat tayo sa ating komunikasyon sa Kanya. Ang awit 62:8 ay nag-aanyaya sa atin, magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng oras, o bayan, ilahad ninyo ang inyong mga puso sa Kanya, sapagkat Siya ang aming kanlungan. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay isang pagkakataon upang magbukas, magtapat ng ating mga pagkukulang,
at humingi ng tulong sa ating mga kahinaan. Ang komunikasyon sa Diyos ay dapat ding pinangungunahan ng pasasalamat at papuri. Madalas nating nakakaligtaan na magpasalamat at magpuri sa Diyos dahil kadalasang nakatutok tayo sa mga hinihiling natin. Sinabi sa Filipos 4:6, "Huwag kayong mag-alala tungkol sa anuman, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ipagbigay alam ang inyong mga kahilingan sa Diyos." Ang pasasalamat ay hindi lamang nagpaparangal sa Diyos, kundi binabago rin ang ating puso. Tinutulungan tayong makita ang mga pagpapala na ipinagkaloob niya sa atin. Sa wakas, ang komunikasyon sa Diyos ay dapat na nakabatay sa Kanyang salita. Ang Biblia ang pangunahing paraan kung paano tayo kausapin ng Diyos at dito natin matutunan ang mga gabay para makipag-usap sa Kanya ng tama. Kapag binasa at mineditasyon natin ang kasulatan, natututo tayong lumapit sa Kanya at mas nauunawaan ang Kanyang kalooban. Ang awit 119:105 ay nagsasabi, "Ang iyong salita ay isang ilawan na nagbibigay liwanag sa aking mga hakbang at isang liwanag na nagpapaliwanag ng aking daraanan." Kaya mas lalo nating nakikilala ang salita ng Diyos, mas magiging epektibo ang ating komunikasyon sa Kanya. Ang katotohanan ay ipinapakita sa atin ng Biblia na ang komunikasyon sa Diyos ay isang pribilehiyo at isang responsibilidad. Itinuturo nito na ang Diyos ay hindi naghahanap ng kasperfektong mga salita, kundi ng pagiging tapat sa ating puso. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay isang pagkakataon na magtagpo tayo sa Kanya, kung saan maaari nating ibukas ang ating sarili sa Kanya, pakinggan ang Kanyang tinig at maranasan ang Kanyang presensya. Kung nararamdaman mong malayo o hindi sigurado kung paano makipag-usap sa Diyos, alalahanin mong Siya ay laging handang makinig. Kailangan mo lang lumapit ng may pananampalataya, pagpapakumbaba at isang tapat na puso. Ito ang unang hakbang upang magtatag ng isang tunay at nagbabagong komunikasyon sa lumikha. 3. Paano inaasahan ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya kapag tayo ay nanalangin? Ang paglapit sa Diyos ay higit pa sa isang simpleng aksyon. Ito ay isang gawa ng pagsuko, paggalang at pagtitiwala. Ipinapakita sa atin ng Biblia na ang Diyos bilang banal at makapangyarihan ay inaasahan na ang mga lumalapit sa Kanya ay gagawin ito ng may layunin, kamalayan at may isang bukas na puso. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay higit pa sa pagpapahayag ng mga salita. Ito ay ang pagpasok sa Kanyang presensya ng may tamang saloobin. Ang pag-unawa nito ay hindi lamang nagpapalakas sa ating relasyon sa lumikha, kundi binabago rin ang ating paraan ng pamumuhay at panalangin. Nais ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya ng may pagpapakumbaba. Isa ito sa mga pinakabinibigyang diin na saloobin sa kasulatan. Sa Mikea 6:8, tayo ay tinuturuan, "Ipinakita na sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon. Gawin mo ang katarungan, mahalin ang awa at lumakad ng mapagpakumbaba kasama ang iyong Diyos." Ang pagpapakumbaba ay nangangahulugang pagkilala na tayo ay umaasa sa Diyos, na ang ating mga lakas at kakayahan ay may hangganan at Siya ang pinagmumulan ng lahat ng ating pangangailangan. Kapag lumapit tayo sa Kanya ng may mapagpakumbabang espiritu, sinasabi natin, "Panginoon, hindi ko kayang mag-isa, ngunit Ikaw ay makapangyarihan, kailangan kita." Isa pang mahalagang aspeto kapag lumalapit tayo sa Diyos ay ang pagiging tapat. Hindi nais ng Diyos ang mga walang saysay na salita o paulit-ulit na talumpati na walang kahulugan. Inaasahan niyang tayo ay tapat sa ating komunikasyon sa Kanya. Ipinakita ito ni Jesus nang Kanyang ituro ang panalangin sa Sermon sa Bundok, na nagbabala laban sa paggamit ng mga mekanikal at walang saysay na pag-uulit. Sinabi niya, "At kapag nanalangin kayo,
Huwag ninyong gawing maraming pag-uulit tulad ng mga hentil na iniisip nilang sila'y maririnig dahil sa dami ng kanilang pagsasalita. Mateo 6:7. Ibig sabihin nito na ang Diyos ay hindi nababighani sa dami ng mga salita, kundi sa kalidad at katotohanan ng mga ito. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay nangangailangan ng pagbubukas ng ating puso ng tapat, ng walang maskara o pag-aalinlangan. Ang pananampalataya ay isa ring pangunahing hinihingi upang lumapit sa Diyos, gaya ng nasusulat sa Hebreos 11:6. Walang pananampalataya ay imposibleng kalugdan ang Diyos sapagkat ang lumalapit sa Kanya ay kailangang maniwala na Siya ay umiiral at Siya ay nagagantimpala sa mga nagsisihanap sa Kanya. Kaya't ang pakikipag-usap sa Diyos ay isang gawa ng pagtitiwala. Kapag lumalapit tayo sa Kanya, kailangan nating maniwala na hindi lamang niya tayo naririnig, kundi Siya rin ay may malasakit at tumutugon. Ang pananampalataya ang siyang nagpapalakas sa atin upang magpatuloy sa paghahanap sa Diyos, kahit na ang mga kalagayan sa paligid natin ay tila mahirap o tahimik. Ang paggalang ay isa pang mahalagang aspeto sa paglapit natin sa Diyos. Bagamat Siya ay isang mapagmahal na Ama, Siya rin ay isang Diyos na banal at karapat-dapat sa lahat ng papuri. Sinabi sa awit na 89:7, ang Diyos ay lubos na kinatatakutan sa kapulungan ng mga banal at iginagalang ng lahat ng nakapaligid sa Kanya. Ang paglapit sa Diyos ng may paggalang ay nangangahulugang pagkilala sa Kanyang kabanalan, kadakilaan at kapangyarihan. Hindi ito nangangahulugang dapat tayong matakot sa Kanya, kundi kailangan nating lumapit ng may paggalang na nauunawaan na tayo ay nasa harapan ng lumikha ng universo. Ipinakita ito ni Jesus sa panalangin ng Ama namin nang magsimula siya sa mga salitang, Ama namin na nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Mateo 6:9. Bago gumawa ng anumang hiling, Kanyang kinilala ang kabanalan at pagkahari ng Diyos. Bukod sa pagpapakumbaba, tapat na komunikasyon, pananampalataya at paggalang, inaasahan ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya na may pasasalamat. Madalas, ang ating komunikasyon sa Diyos ay puno ng mga hiling at alalahanin, ngunit inaalala tayo ng Biblia na kailangan nating magpasalamat palagi. Tinuruan tayo sa Filipos 4:6, huwag kayong mag-alala tungkol sa anuman, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo at may pasasalamat, ipagbigay alam ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang pasasalamat ay tumutulong sa atin na alalahanin ang mga dakilang bagay na ginawa na ng Diyos para sa atin at na Siya ay tapat na magpatuloy sa pagtulong sa ating mga pangangailangan. Isa pang mahalagang aspeto ng paglapit natin sa Diyos ay ang pagsisisi. Kapag lumalapit tayo sa Diyos, kailangan nating kilalanin ang ating mga pagkukulang at humingi ng Kanyang kapatawaran. Juan 1:2 ay nangangako, kung ipagtapat natin ang ating mga kasalanan, Siya ay tapat at makatarungan upang tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan at linisin tayo mula sa lahat ng kalikuan. Ang pagkukumpisal ay hindi lamang isang kinakailangan para sa pakikisalamuha sa Diyos. Ito ay isang pagpapakita ng pagpapakumbaba at pagkilala na umaasa tayo sa Kanyang biyaya upang tayo'y magbago. Sa wakas, inaasahan ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya nang may pusong handang makinig. Madalas, ang ating mga panalangin ay mga pagmamadaling monologo kung saan inilalabas natin ang ating mga alalahanin at agad na ipinagpapatuloy ang ating araw. Ngunit ang pakikipag-usap sa Diyos ay kabilang ang paghinto, pagpapatahimik at pagpapahintulot na Siya ay magsalita sa atin. Sa awit 46:10, tayo ay inaanyayahan na magpatahimik at alamin na Siya ang Diyos. Ang pagpapatahimik na ito ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin mental at spiritual. Ito ay isang sandali ng pahinga kung saan hinahayaan nating ang tinig ng Diyos.
na kadalasang banayad ay magturo at magpatnubay sa atin. Kapag nauunawaan natin kung paano inaasahan ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya, mapapansin natin na hindi ito tungkol sa pagsunod sa isang hanay ng mahigpit na mga patakaran, kundi tungkol sa pag-aampon ng isang panloob na saloobin na sumasalamin kung sino siya at kung sino tayo sa harap niya. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay hindi lamang isang gawaing relihiyoso. Ito ay isang karanasan ng pagbabago kung saan ang pagpapakumbaba, tapat na komunikasyon, pananampalataya, paggalang, pasasalamat, pagsisisi at pakikinig ay bumubuo ng isang direktang tulay sa pagitan ng tao at ng banal. Kung nararamdaman mong hindi mo yata na ipapalapit ang iyong sarili sa Diyos ng tama, alamin mong hindi pa huli upang magbago. Siya ay isang Diyos ng pag-ibig na laging handang tanggapin ang mga lumalapit sa Kanya ng may tapat na puso. Ngayon, kapag lumapit ka sa Diyos, gawin ito ng may pagpapakumbaba, pagkilala sa Kanyang kadakilaan at may pagtitiwala na Siya ay nagmamahal sa iyo at nais Kanyang marinig. Ang iyong komunikasyon sa Diyos ay maaaring maging mas malalim, makabuluhan at nagbabago kung ikaw ay magpapasok ng iyong sarili sa paraan kung paano niyang inaasahan na lumapit ka. Buksan mo ang iyong puso at hayaan mong baguhin ng banal na pagtagpo na ito ang iyong buhay. 4. Mga karaniwang pagkakamali sa pagkausap sa Diyos at paano iwasan ang mga ito. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay isa sa pinakamalalim na pribilehiyo ng espiritual na buhay. Ngunit madalas ay gumagawa tayo ng mga pagkakamali na maaaring magpahina ng koneksyong iyon. Ang mga pagkakamaling ito ay hindi nakapagtataboy sa Diyos mula sa atin dahil Siya ay laging mapagmahal at matiisin. Ngunit maaari tayong pigilan mula sa pagkaranas ng kabuuan ng relasyon na nais niyang magkaroon tayo sa Kanya. Ang magandang balita ay tinuturo tayo ng Biblia kung paano itama ang mga paglihis na ito at tinuturuan tayo kung paano makipag-usap sa Diyos ng mas epektibo at makabuluhan. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali sa pakikipag-usap sa Diyos ay ituring ang panalangin bilang isang mekanikal na obligasyon. Ilang beses na ba tayong nahuhuli na inuulit ang mga salita ng walang pag-iisip o nagsasabi ng kahit anong bagay dahil ito ang nararapat gawin? Nagbigay ng babala si Jesus laban dito sa Mateo 6:7 nang sabihin, "At kapag nananalangin, huwag kayong gumamit ng mga walang saysay na pag-uulit tulad ng mga gentil na iniisip na sa dami ng kanilang pagsasalita ay maririnig sila. Ang mga walang saysay na pag-uulit ay hindi nakakaramdam ng puso ng Diyos sapagkat hindi Siya interesado sa mga formula o ritual, kundi sa isang tapat at tunay na pag-uusap." Upang maiwasan ang pagkakamaling ito, mahalagang tandaan na nais ng Diyos na marinig ang ating tunay na boses, ang ating pinakamalalim na mga pag-iisip at tapat na mga nararamdaman. Isa pang madalas na pagkakamali ay ang makipag-usap sa Diyos lamang kapag may kailangan tayo. Bagamat natural na humingi ng tulong sa Diyos sa oras ng pangangailangan, ang pagbibigay lamang ng mga kahilingan ay maaaring magpahina ng ating relasyon sa Kanya. Isipin mo ang isang kaibigan na tanging tumatawag lang sa iyo kapag may kailangan. Sa paglipas ng panahon, mawawala ang lalim ng inyong pagkakaibigan. Gayon din, ang Diyos ay hindi lang nais marinig ang ating mga pangangailangan. Nagnanais Siya ng pakikipag-isa. Ang Filipos 4:6 ay nagpapaalala sa atin na ipagbigay alam ang ating mga kahilingan sa Diyos na may pasasalamat. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang panlaban sa pagkakamaling ito dahil tinutulungan tayo nitong kilalanin ang lahat ng ginawa ng Diyos para sa atin at magtanim ng diwa ng papuri imbes na laging humingi. Marami sa atin ang nagkakamali ng pakikipag-usap sa Diyos nang hindi binibigyan Siya ng pagkakataong magsalita sa atin.
puno ng ating mga alalahanin, hiling at mga saloobin ang ating mga panalangin, ngunit hindi natin binibigyan ng espasyo upang siya ay magsalita. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay isang 200 na kalye. Nangangahulugan ito ng pagpapahayag ng ating mga iniisip at pakikinig sa kanyang direksyon. Sa awit 40:10, tayo ay inaanyayahan na magpatahimik at alamin na siya ang Diyos. Ang pagsasanay ng pagpapatahimik ng puso at isipan sa panalangin ay tumutulong sa atin upang mapansin ang mga banayad na sagot ng Diyos. Maaari itong maganap sa pamamagitan ng isang talata na pumapasok sa isip, isang kaisipan ng kapayapaan o isang malinaw na pakiramdam ng direksyon. Isa pang pagkakamali na madalas hindi napapansin ay ang kakulangan ng pananampalataya sa pakikipag-usap sa Diyos. Minsan, tayo'y nananalangin na hindi talagang naniniwala na siya ay makikinig o tutugon. Maaaring ito ay dulot ng espiritual na pagkapagod, mga pagdududa, o kahit ang pagdasal na walang malalim na pagninilay. Tinuruan tayo ng Hebrews 11:6 na walang pananampalataya ay imposibleng kalugdan ng Diyos, sapagkat ang lumalapit sa Kanya ay kailangang maniwala na siya ay umiiral at siya ay nagagantimpala sa mga nagsisihanap sa Kanya. Nais ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya nang may tiwala sa Kanyang kapangyarihan at kabutihan. Upang maitama ang pagkakamaling ito, kailangan nating palakasin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabasa ng kasulatan, pagpapalala ng mga pangako ng Diyos, at pag-alala sa mga sandaling siya ay tumugon na sa ating mga panalangin sa nakaraan. Bukod dito, isang karaniwang pagkakamali ay ang makipag-usap sa Diyos na may pusong hindi nagsisisi. Marami sa atin ang may mga kasalanang hindi ipinagpapatawad o mga sama ng loob na maaaring pumigil sa ating maranasan ng buo ang presensya ng Diyos. Nagbabala ang Isaiah 59:2, "Ang inyong mga kasalanan ay naghiwalay sa inyo mula sa inyong Diyos. Ang inyong mga kasalanan ay nagtago ng kanyang mukha sa inyo, at kaya't hindi niya kayo diringgin." Hindi ibig sabihin nito na tinatanggihan tayo ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, ngunit ang kasalanan ay maaaring lumikha ng espiritual na hadlang sa pagitan natin at sa Kanya. Kaya't ang pagpapahayag ng ating mga kasalanan at humihingi ng Kanyang kapatawaran ay mahalaga upang mapanatili ang bukas at malinis na komunikasyon sa lumikha. Ang Firun Juan 1:9 ay nangangako, kung ipagtapat natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan at linisin tayo mula sa lahat ng kalikuan. Maaari din tayong magkamali sa paglapit sa Diyos na may pagmamataas o sobrang pagtitiwala sa sarili. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay nangangailangan ng pagpapakumbaba sapagkat kinikilala natin na siya ay makapangyarihan at na tayo ay umaasa sa Kanya para sa lahat ng bagay. Ipinakita sa Lucas 1:9-14 ang talinhaga ng Fariseo at ng Publikano, kung saan ang Fariseo ay nagdasal ng may kayabangan, pinapalakas ang kanyang sariling katuwiran, samantalang ang Publikano ay lumapit ng may pagpapakumbaba, humihingi ng awa. Inisip ni Jesus na ang Publikano ang siyang umalis na itinuturing na matuwid. Itinuturo nito sa atin na ang Diyos ay nalulugod sa isang pusong mapagpakumbaba at nagsisisi, hindi sa mga salitang nagpapaangat sa ating mga nagawa o merito. Sa huli, isang pagkakamali na maraming tao ang nagagawa ay ang hindi magpatuloy sa pananalangin. Minsan, tumitigil tayo sa pananalangin dahil pakiramdam natin ay matagal ang Diyos sa pagtugon o hindi niya tayo naririnig. Gayunpaman, hinihikayat tayo ng Biblia na maging matiyaga. Sa Lucas 1:8, ikinuwento ni Jesus ang talinhaga ng hindi matuwid na hukom, kung saan isang balo na matiyaga ay nakamit ang katarungan dahil patuloy siyang humingi.
Ginamit niya ang kwentong ito upang ituro sa atin na manalangin palagi at huwag mawalan ng pag-asa. Ang pagtitiyaga sa panalangin ay hindi lamang nagpapakita ng ating pananampalataya, kundi tumutulong din sa atin na lumago sa pasensya at tiwala sa tamang oras ng Diyos. Ang pag-iwas sa mga pagkakamaling ito ay hindi nangangahulugang kailangan nating maging perpekto sa pakikipag-usap sa Diyos. Siya ay isang mapagmahal na Ama na nauunawaan ang ating mga kahinaan at tinatanggap tayo ng buo ang mga kamay kahit na tayo ay nabigo. Gayunpaman, habang nagsusumikap tayong itama ang mga paglihis na ito, maaari nating palalimin ang ating komunikasyon sa Kanya at maranasan ang kasiyahan ng isang mas malapit na relasyon sa ating lumikha. Kung napansin mo ang mga pagkakamaling ito sa iyong buhay panalangin, huwag mawalan ng pag-asa. Gamitin ang pagkakataong ito upang ayusin ang iyong pamamaraan, maghanap ng gabay mula sa kasulatan, at hayaan ang Diyos na baguhin ang paraan ng iyong pakikipag-usap sa Kanya. Ang Diyos ay laging handang makinig sa iyo. Ang tanging hinihiling niya ay isang pusong tapat at handang makinig. 5. Ang kahalagahan ng isang tapat na puso sa pagpapakipag-usap sa Diyos. Kapag pinag-uusapan ang pakikipag-usap sa Diyos, tinuturuan tayo ng Biblia na walang bagay na mas mahalaga kaysa sa pagiging tapat ng puso. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual o isang sunod-sunod na mga magagandang salita. Ito ay isang malapit na pag-uusap sa pagitan ng nilikha at ng lumikha, isang tulay na nag-uugnay sa ating pinakalalim na pagkatao sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Gayunpaman, upang ang koneksyon na ito ay maging totoo at mabunga, kinakailangan na ang ating pamamaraan ay nakatali sa pagiging totoo. Hindi naaapektuhan ang Diyos ng mga magagandang salita o perpektong mga talumpati. Hinahanap niya ang isang pusong tunay, mapagpakumbaba, at handang magbukas sa Kanya. Ang pagiging tapat sa panalangin ay nagsisimula sa pagkilala kung sino ang Diyos at kung sino tayo sa Kanya. Kapag lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na puso, inaamin natin ang ating mga kahinaan, pagkukulang, at ang ating buong pag-asa sa Kanya. Ipinahayag ng salmista ang katotohanan ito sa awit 51:17. Ang handog na kalugod-lugod sa Diyos ay isang espiritong winasak. Isang pusong winasak at tapat, O Diyos, ay hindi mo tiisin. Hindi inaasahan ng Diyos ang perpeksyon mula sa atin. Nais niya ng transparency. Alam na niya ang bawat pag-iisip, bawat emosyon, at bawat laban na ating dinadala. Sa makatuwid, ang pagiging tapat ay hindi upang ipaalam sa Diyos ang ating mga kalagayan, kundi upang magbigay daan upang maranasan natin ang kabuuan ng pakikipag-isa sa Kanya. Ang isang tapat na puso ay nangangahulugang makipag-usap sa Diyos nang walang mga maskara o pagpapanggap. Maraming beses natutukso tayong magpanggap na okay tayo kahit na tayo ay naglalaban-laban o sinusubukan nating mang-impluwensya sa Diyos ng isang imahe ng espiritual na lakas. Gayunpaman, ipinapaalala sa atin ng Biblia na sinusuri ng Diyos ang mga puso at alam niya ang katotohanan sa likod ng ating mga salita. Sinabi ni Jeremias 7:10, Ako ang Panginoon, ang sumusuri sa puso at nagsusubok sa mga isip. Nakikita niya ang higit pa sa mga panlabas na anyo at nais niya tayong lumapit sa Kanya nang may parehong kahinaan na mayroon ng isang bata sa kanyang ama. Isang makapangyarihang halimbawa nito ay matatagpuan sa buhay ni Ana, ang ina ni Samuel. Sa 1 Samuel 1:10-15, ibinubuhos ni Ana ang kanyang kaluluwa sa Panginoon sa mga luha at sakit nang hindi iniintindi kung ano ang iisipin ng iba. Ang kanyang katapatan ay naging sobrang tindi na inisip ni Eli, ang pari na siya'y lasing. Ngunit nakita ng Diyos ang pagiging totoo ng kanyang panalangin at tumugon sa awa, binigyan siya ng anak. Ang pagiging tapat ay nangangahulugan din ng pagiging tapat sa Diyos tungkol sa ating mga pagdududa at pakikibaka. Madalas,
iniisip natin na kailangan nating magkaroon ng lahat ng sagot o maging malakas sa buong oras upang makipag-usap sa Diyos. Ngunit ang totoo, tinatanggap niya ang ating mga tanong, takot, at kahit ang ating mga sandali ng kawalan ng pananampalataya. Isang halimbawa nito ay makikita sa Marcos 9:24, kung saan isang ama na desperadong humihingi ng tulong ay sumisigaw kay Jesus, "Naniniwala ako. Tulungan mo ako sa aking kawalan ng pananampalataya." Ang mga salitang ito, puno ng pagiging tapat, ay gumalaw sa puso ni Jesus na tumugon sa hiling na tulong ng may habag. Gayon din, kapag lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na puso, kahit na may mga pagdududa, tinatanggap niya tayo at pinapalakas tayo. Bukod dito, pinapayagan tayo ng pagiging tapat na ipahayag ang ating pasasalamat ng tapat. Minsan, ang buhay ay nagiging napakabigat na nakakalimutan nating kilalanin ang mga pagpapala ng Diyos. Gayunpaman, ang isang tapat na puso ay naghahanap ng mga dahilan upang magpasalamat kahit sa pinakamahirap na mga sitwasyon. Sa 1 Thessalonica 5:18, hinihikayat tayo ni Pablo, "Magpasalamat sa lahat ng mga kalagayan, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus." Ang pagpapasalamat sa Diyos kahit na hindi natin nauunawaan ang kanyang mga plano ay tanda ng isang pusong nagtitiwala at umaasa sa kanya ng tapat. Sa kabilang banda, ang isang tapat na puso ay hindi natatakot na magtapat ng mga kasalanan. Madalas, ang kayabangan o hiya ang nagiging hadlang upang aminin natin ang ating mga pagkukulang sa harap ng Diyos. Ngunit nais niya na lumapit tayo sa Kanya ng may tapat na pagsisisi. Tinitiyak sa atin ng 1 Juan 1:9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang magpatawad ng ating mga kasalanan at linisin tayo mula sa lahat ng kalikuan. Kapag tapat tayo tungkol sa ating mga kasalanan, hindi lang tayo pinapatawad ng Diyos, kundi binabawi niya rin ang ating relasyon sa Kanya. Pinapayagan tayong maranasan ang Kanyang pagbabago at biyaya. Sa wakas, ang pagiging tapat sa puso ay nag-uudyok sa atin na hanapin ang kalooban ng Diyos higit sa ating sarili. Madalas, pumapasok tayo sa panalangin na may mga listahan ng nais at kahilingan na inaasahan ng Diyos na pagtugunan ang ating mga plano. Ngunit ang isang tapat na puso ay kinikilala na ang mga daan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa ating mga daan at isinusumpa ang ating sarili sa Kanyang soberanya. Binigyan tayo ni Jesus ng perpektong halimbawa ng ito sa hardin ng Getsemani nang magdasal siya. "Ama, kung nais mo, ilayo mo sa akin ang kalis na ito, ngunit huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo." Lucas 22:42. Ang tapat na pagpapasakop sa kalooban ng Diyos ay nagpapakita ng ating tiwala na alam niya kung ano ang pinakamainam para sa atin kahit na hindi natin nakikita. Kaya't ang pakikipag-usap sa Diyos ng may tapat na puso ay isang malayang kasanayan, isang paanyaya ito upang tayo'y maging totoo, tapat at bukas sa harap ng lumikha. Hindi mahalaga kung ano ang iyong kinakaharap, nais ng Diyos na marinig ang iyong tinig, hindi ang bersyon na sa tingin mo ay nais niyang marinig, kundi ang iyong tunay na tinig kasama ang lahat ng iyong emosyon, pagdududa at pag-asa. Kapag lumapit ka sa Diyos sa ganitong paraan, mararanasan mo ang isang mas malalim at makabuluhang relasyon sa Kanya. Dahil ang pagiging tapat ay nagbibigay daan para sa biyaya, pagpapagaling at pagbabago na tanging siya lamang ang makapagbibigay. Kaya't ngayon, maglaan ng oras upang makipag-usap sa Diyos ng bukas na puso, iwaksi ang mga inihandang salita at ang mga alalahanin tungkol sa tamang panalangin. Maging ikaw lamang at magtiwala na ang Amang Langit ay nakikinig ng buong pansin, handang tumugon ng may pag-ibig at habag.
Iwasan ng mekanikal na pag-uulit at ang pagiging mababaw sa mga panalangin kapag nakikipag-usap tayo sa Diyos. Mahalaga na ang ating mga salita ay hindi walang laman o mekanikal, kundi puno ng kahulugan, pananampalataya at tapat na koneksyon. Malinaw na ipinaabot ni Jesus ang babala tungkol sa mga panganib ng automatikong pag-uulit sa mga panalangin. Sa Mateo 5:7, sinabi niya, "At sa pagdarasal, huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang mga pag-uulit tulad ng mga hentil na iniisip nilang dahil sa maraming pagsasalita ay maririnig sila." Ang mekanikal na panalangin ay kadalasang nangyayari kapag tayo ay nawawala sa pangunahing layunin ng pakikipag-usap sa Diyos. Isipin mo na nakikipag-usap ka sa isang mahal mo sa buhay. Paulit-ulit na sinasabi ang parehong mga pangungusap ng walang pagbabago o emosyon. Mawawala ang kahulugan at lalim ng ganitong uri ng komunikasyon, hindi ba? Sa Diyos, pareho ang prinsipyo. Nais niya ng buhay at dinamiko na relasyon sa atin, kung saan ang ating mga salita ay sumasalamin sa ating tunay na nararamdaman at iniisip. Kaya't bago tayo magdasal, mahalaga na magmuni-muni. Talaga bang nakikipag-usap ako sa Diyos? O nagsasabi lamang ako ng mga salita dahil sa nakasanayan o obligasyon? Ang turo na ito ay nagpapaalala sa atin na hindi binibigyang pansin ng Diyos ang dami ng mga salita, kundi ang katapatan ng puso sa likod ng mga iyon. Ang paulit-ulit na pagsasabi ng mga salita o pangungusap ng mekanikal na paraan ay maaaring magdulot ng panalangin na isang simpleng nakasanayang walang laman na walang tunay na pakikilahok mula sa puso o isipan. Gayunpaman, nais ng Diyos ng mas malalim kaysa sa isang ritual. Siya ay isang mapagmahal na Ama na nais marinig ang ating tapat na tinig kasama ang lahat ng ating mga kulay, emosyon at iniisip. Ibig sabihin nito, dapat nating iwasan ang magdasal lamang dahil sa tradisyon o dahil sa presyon ng lipunan at sa halip maghanap ng pagiging tapat sa bawat salita. Isa pang panganib ng automatikong pag-uulit ay maaring magdulot ito sa pagiging mababaw. Kapag nagdarasal tayo ng mababaw, nang hindi iniisip ng malalim kung ano ang ating sinasabi, nawawala ang pagkakataon na pumasok sa presensya ng Diyos ng may paggalang at tunay na pananampalataya. Ang panalangin ay isang banal na sandali at ang paglapit dito ng mabilis o walang malasakit ay pumipigil sa atin na maranasan ang tunay na pakikisalamuha sa Diyos. Tandaan ang mga salita ng salmista, malapit ang Panginoon sa lahat ng tumatawag sa Kanya, sa lahat ng tumatawag sa Kanya ng may tapat na puso. Mga Salmo 145:18. Ang katapatan ay kabaligtaran ng pagiging mababaw. Ito ay isang malalim na paghahanap ng presensya ng Diyos, kung saan ang bawat salita ay may layunin at katotohanan. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na dapat nating iwasan ang pag-uulit ng ilang mga panalangin o kahilingan. Ang pag-uulit mismo ay hindi ang problema. Ang problema ay nasa pag-uulit ng walang pananampalataya o pag-unawa. Binigyan tayo ni Jesus ng halimbawa ng pagtitiyaga sa panalangin sa talinghaga ng masigasig na byuda sa Lucas 18:18. Dito, tinuturo niya sa atin ang kahalagahan ng patuloy na paghingi, paghahanap at pagkatok sa pintuan hanggang sumagot ang Diyos. Ang pagkakaiba ay nasa paraan ng ating panalangin. Kapag tayo ay matiyaga sa panalangin ng may pananampalataya at layunin, pinaparangalan natin ang Diyos. Ngunit kapag inuulit natin ang mga salita ng walang pag-iisip, parang isang mahiwagang formula, nawawala ang pokus sa tunay na diwa ng panalangin. Halimbawa, ang Ama namin ay isang panalangin na kilala ng marami at inuusal ng regular. Gayunpaman, kung hindi tayo mag-iingat, maaari nating ulitin ang mga salitang ito nang hindi nire-reflect ang kanilang malalim na kahulugan. Ang bawat pangungusap ng Ama namin ay puno ng mga turo at espiritual na koneksyon.
Ngunit upang maging epektibo ito sa ating buhay, kailangan natin itong ipanalangin ng may pansin at pag-unawa. Kapag sinabi nating sanktifikado ang iyong pangalan, dapat nating alalahanin na pahalagahan ang kabanalan ng Diyos. Kapag humihiling tayo ng naway dumating ang iyong kaharian, dapat nating pag-isipan ang ating papel sa pagdadala ng kaharian ng Diyos sa lupa. Sa ganitong paraan, kahit ang isang kilalang panalangin ay maaaring maging isang makapangyarihang sandali ng pakikisalamuha sa Diyos, basta't ito ay isinasagawa ng may atensyon at paggalang. Bukod dito, ang panalangin na walang pagiging mababaw ay nangangahulugang naroroon tayo ng buong katawan, isipan at espiritu. Ilang beses na ba tayong nagsimulang magdasal at sa loob lamang ng ilang segundo, ang ating isipan ay nagsisimulang maglakbay. Natural lamang ito dahil ang ating pagkatao ay madalas na nakakagambala. Gayunpaman, maaari nating paunlarin ang mas malay na postura sa panalangin, humihiling sa banal na espiritu na tulungan tayo upang manatiling nakatuon. Pinapaalala sa atin ng Roma 8:26, sa gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, sapagkat hindi natin alam kung paano magdasal, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan para sa atin ng mga hibik na hindi masabi. Kapag humihingi tayo ng tulong mula sa Diyos upang magdasal ng tapat, binibigyan niya tayo ng lakas upang malampasan ang mga pagka-distract at ang pagiging mababaw. Isang kasanayan na makakatulong upang maiwasan ang mekanikal na panalangin ay ang paggamit ng ating sariling mga salita. Bagamat mahalaga ang magmemorya ng mga panalangin at talata mula sa Biblia, mahalaga rin na makipag-usap sa Diyos ng natural, parang nakikipag-usap sa isang matalik na kaibigan. Ibahagi ang iyong mga iniisip, takot, kagalakan at pag-asa. Nais ng Diyos na marinig ang iyong natatanging tinig, hindi ang isang pangkaraniwang pag-uulit. Sa huli, ang panalangin na walang mekanikal na pag-uulit at pagiging mababaw ay naglalapit sa atin sa puso ng Diyos. Kapag inilalagay natin ang layunin sa ating mga salita at tunay na nakakonekta tayo sa Kanya, nakakaranas tayo ng mas malalim at nagbabagong pakikisalamuha. Ang sikreto sa makulay na panalangin ay pananampalataya, emosyonal na pagkakasangkot at pagiging bukas upang marinig ang tugon ng Diyos. Tandaan na ang panalangin ay isang dialogo, hindi monologo. Ang Diyos ay nakikinig sa bawat salita, ngunit nais din niyang makipag-usap sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita ng isang malumanay na bulong sa ating espiritu o kahit ng Kanyang mga gawa sa ating buhay. Ngayon, habang nagdarasal, itanong sa iyong sarili, ang mga salita ko ba ay nanggagaling sa aking puso? Totoo ba akong nakakonekta sa Diyos sa momentong ito? Hayaan mong gawing isang sandali ng malalim at tapat na pakikisalamuha sa lumikha ang iyong panalangin, kung saan ang bawat salitang binibigkas mo ay may layunin at kahulugan. Pito, ang pagsasanay ng pasasalamat at pagkilala sa kung sino ang Diyos sa ating mga panalangin. Ang panalangin ay hindi lamang isang pagkakataon upang humingi. Ito rin ay isang sandali ng pasasalamat at pagkilala sa kadakilaan ng Diyos. Madalas, tayo ay nakatuon sa ating mga pangangailangan at problema na nakakalimutan natin ang mapang-akit na lakas ng isang pusong mapagpasalamat. Ang pagsasanay ng pasasalamat sa ating mga panalangin ay isang paanyaya upang makita ang kabutihan ng Diyos sa kabila ng mga paghihirap at upang kilalanin kung sino siya sa bawat aspeto ng ating buhay. Magsimula tayo sa isang makapangyarihang halimbawa mula sa kasulatan. Sa 1 Thessalonica 5:18, tayo ay inuutusan na magpasalamat sa lahat ng mga kalagayan, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang pasasalamat ay hindi dapat nakadepende sa magagandang kalagayan o madaling sitwasyon.
kundi dapat magmula sa isang pusong nagtitiwala sa soberanya ng Diyos. Ang pasasalamat ay tumutulong sa atin upang muling itama ang ating fokus, inilalayo ang ating mata mula sa mga problema at inilalapit ito sa Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng provisions, lakas at aliw. Kapag tayo ay nagpapahayag ng pasasalamat sa ating mga panalangin, kinikilala natin na ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng mayroon tayo at ng lahat ng ating pagkatao. Ipinapahayag natin na nauunawaan natin na maging ang pinakamaliit na mga biyaya ay nagmumula sa Kanya. Sa mga Salmo 103.2, pinaalalahanan tayo ni David, "Purihin mo, o aking kaluluwa, ang Panginoon, at huwag mong kalimutan ang alinman sa Kanyang mga kabutihan." Pinapalakas tayo nito na ilista sa ating mga panalangin ang lahat ng bagay na ating ipinagpapasalamat, mula sa buhay at kalusugan hanggang sa maliliit na biyaya sa araw-araw na madalas ay hindi natin napapansin. Bukod dito, ang pasasalamat ay nagbabago ng ating pananaw. Kapag lumalapit tayo sa Diyos na may pusong mapagpasalamat, nagsisimula tayong makita ang mundo ng iba. Ang dating mga kakulangan ay maaari ng ituring bilang pagkakataon upang magtiwala palalo sa Diyos. Halimbawa, sa Filipos 4:6-7, tinuturuan tayo ni Pablo, "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na lumalagpas sa lahat ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at mga isipan kay Kristo Jesus." Ang pagpapasalamat sa kontekstong ito ay ang susi upang maranasan ang kapayapaan ng Diyos kahit sa gitna ng mga pagsubok. Isang mahalagang dimensyon ng pasasalamat sa panalangin ay nakakatulong itong magtanim ng espiritual na alaala. Bilang tao, tayo ay natural na madaling makalimot sa mga biyaya ng Diyos, lalo na kapag dumadaan tayo sa mahihirap na panahon. Gayunpaman, kapag isinama natin ang pagpapasalamat sa ating mga panalangin, patuloy nating inuugnay ang mga ginawa ng Diyos sa ating buhay. Sa Panaghoy 3:22-23, mababasa natin, "Dahil sa malaking pag-ibig ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang Kanyang mga kahabagan ay walang hanggan. Ang mga ito ay muling nabubuo tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan." Ang pagkilala sa katapatan ng Diyos sa nakaraan ay nagbibigay sa atin ng lakas upang magtiwala sa Kanya sa kasalukuyan at sa hinaharap. Bukod sa pasasalamat, ang ating mga panalangin ay dapat maglaman ng pagkilala kung sino ang Diyos. Hindi lang ito tungkol sa mga bagay na ginagawa niya para sa atin, kundi tungkol sa kung sino siya, ang lumikha, ang manunubos, ang hari ng mga hari. Tinuruan tayo ni Jesus tungkol dito sa Ama namin, "Santo ang iyong pangalan." Ang pahayag na ito ay inaanyayahan tayong kilalanin ang kabanalan, kadakilaan at soberanya ng Diyos sa ating mga panalangin. Kapag ipinahayag natin kung sino ang Diyos, mapagmahal, makatarungan, tapat, makapangyarihan, nire-renew natin ang ating pananaw tungkol sa Kanya at nilalapitan siya ng may paggalang. Sa Salmo 93, makikita natin ang isang magandang halimbawa kung paano pagsamahin ang pasasalamat at pagkilala sa ating panalangin. Tayo'y magpunta sa Kanyang presensya na may pagpapasalamat. Tayo'y magsaya sa Kanyang mga papuri, sapagkat ang Panginoon ay ang dakilang Diyos, ang dakilang hari na higit sa lahat ng mga Diyos. Ipinapakita ng talatang ito na ang pagpuri sa Diyos at ang pagpapasalamat sa Kanya ay magkasama. Kapag kinikilala natin ang kadakilaan ng Diyos, ang ating pasasalamat ay dumadaloy ng natural, at ang ating panalangin ay nagiging isang gawa ng pagsamba. Ang pagkilala kung sino ang Diyos ay tumutulong din sa atin upang mapanatili ang tamang pananaw sa ating mga panalangin.
Madalas, kapag lumalapit tayo sa Diyos, maaari tayong matukso na gawing isang pagkakataon ang panalangin para magbigay ng listahan ng mga nais o bilang isang transaksyon sa halip na isang relasyon. Gayunpaman, kapag kinikilala natin ang kadakilaan at katangian ng Diyos, ang ating mga panalangin ay nagiging hindi na tungkol sa ating mga nais, kundi tungkol sa kung sino siya. Binabago nito ang panalangin upang maging isang karanasan ng pakikisalamuha at hindi lamang isang paghingi. Ang pagsasanay ng pasasalamat at pagkilala ay maaari ring maging isang makapangyarihang kilos ng pananampalataya. Kapag nagpapasalamat tayo sa Diyos, bago pa man natin makita ang sagot sa ating mga panalangin, ipinapahayag natin ang tiwala sa kanyang kapangyarihan at kabutihan. Sa Juan 10:32, nang muling buhayin ni Jesus si Lazaro, nagsimula siya ng kanyang panalangin sa pamamagitan ng pagsasabing, "Ama, nagpapasalamat ako dahil iyong ako pinakinggan." Nagpasalamat siya bago pa mangyari ang himala na nagpapakita na ang pasasalamat ay isang pagpapahayag ng pananampalataya at katiyakan sa gawa ng Diyos. Sa wakas, mahalagang maunawaan na ang pasasalamat at pagkilala ay hindi lamang para sa kapakinabangan ng Diyos. Alam na niya kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya para sa atin. Ang mga pagsasanay na ito ay para sa ating kapakinabangan. Tinutulungan tayo nitong paunlarin ang isang pusong mas mapagpakumbaba, mas kontento at mas konektado sa Diyos. Kapag nagpapasalamat tayo at kinikilala kung sino siya, naaalala natin ang ating pagdepende sa Kanya at pinapalakas ang ating relasyon sa lumikha. Kaya, sa susunod na magdasal ka, maglaan ng malay na pagsisikap upang isama ang pasasalamat at pagkilala. Magpasalamat sa malalaking bagay at maliliit, sa mga panalangin na nasagot na at sa mga hinihintay pang sagot. Kilalanin ang soberanya ng Diyos at purihin ang kanyang kabanalan. Makikita mong ang mga pagsasanay na ito ay hindi lamang magpapabago sa iyong mga panalangin, kundi pati na rin sa iyo. Ang panalangin, kapag ginawa ng may pusong puno ng pasasalamat at pagkilala, ay nagiging isang makapangyarihang daluyan ng espiritual na pagbabago at isang salamin ng tunay na pakikisalamuha sa Diyos na makapangyarihan sa lahat.